Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw anong araw na ngayon? Martes na. It's Tuesday. Ako po si Karen para po dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At ito naman po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At ito po si Among Gino, ang inyong kakwentuhan sa araw ding ito. Tita, Dati na. Akala ko iisipin pa kung sino siya eh. Kaya masarap kasi yung mansanas eh. Oo nga. Siya lang yung kumain. An apple a day keeps the doctor away. Keeps the doctor away. E di, sige. Kung 2 apples a day. An apple a day assures you of constipation a day. Among, kung ano-ano yung binobroadcast talaga. Sa araw na ito ay isa ding araw ng may event tayong ginanap ang mga kaparian sa araw na ito. No? Ngayon ang inilibing po kanina si Father, ang mga labi ni Father Arnel Pineda. At sa Angeles po, no? Sa Angeles, yes. Kaya pabalik na ngayon sina Aposeto at saka sina Father Pep. Yeah, sila Father Pep. Oy, Among. Kasama si Apong Pep. Opo. Ay, balikan ng ating topic. Tita, last week, yung mga images na pinag-uusapan natin, di ba medyo exciting? Tingnan nyo si Among Jin, umiikot na. Umiikot na sa booth. At yung mga, isa dito sa mga topics natin, di ba, yung body of Christ, na lagi nating ginagamit, katawan ni Kristo. At kapag nagsisimba tayo, nakikinabang, when we receive Holy Communion, talagang naririnig natin yung body of Christ. Iba naman yung meaning nun, no? Opo. Okay, yeah. Pero naririnig natin, di ba, Among? Yeah. Yung body of Christ na tinatanggap natin, body of Christ din pala yung tawag sa atin. Yung lagyu tamo. Yeah. Metong tamong, in Tagalog, kalipunan eh. Sang katawan. We, to have as a body, we make visible the head. Ayan, mga ganon. Kaya that's why Christ made us His body, so that being the head, through us, He will be made known and manifested. Ay, ang haba nun. Isa dun sa mga, that's one of the purposes. Isa sa mga reflection kung bakit tinatawag tayong katawan ni Kristo. At Among, yung mga tinatawag po nating images na to, mga scriptural images, di ba? Pag Yes, sinabing oo. scriptural images, Tita Shirley, kasama po yan dun sa mga nasa Bible. Of course, they are made mentioned. Others so direct, so obvious ang mga yan. Yung iba naman are product of our reflection on the sense ng Bible. Among, balikan po natin yung sinasabi nilang Temple of the Holy Spirit. The church as Temple of the Holy Spirit. Lagi nating naririnig to, applied lang sa atin eh. Yung as persons, di ba yung mga bata, sinasabi, Tita Shirley, oy, ika masyadong malikot. Dapat lupang marusing mong marusing. Uling ika, templo na kaning Espiritu Santo. Yes. Pero hindi ko alam na ginagamit din pala yon bilang tukoy sa simbahan. Yung pagiging temple, hindi naman ibig sabihin na, kasi yung idea natin sa temple, like a temple of pinagsasambahan, no? Maaaring ganon, but I think here it means pagkasautan, no? The dwelling place of the Holy Spirit. Dwelling place. Wow. Kasi nung nuka rin yung Diyos, yung reference tamo yung ausandang templo. And this one it comes also, this is a Pauline, no? It comes from St. Paul in his first letter to the Corinthians. Ang sabi niya, you are the temple of God, and the Spirit of God dwells in you. Bilang natural, no? Kasi kasama-sama na yan. Kung tayo'y katawan ni Kristo,
tayo ang body of Christ, no? We are the church of God. We make Christ visible. So, and Christ is with us and being the head, therefore it only follows that even the Spirit of the Godhead and the Holy Spirit is also dwelling in us. But then there is this the indwelling of the Holy Spirit, yung pananahan ng Espiritu Santo, magbaleya, magkasaut ya kay katamo. Makasaut ya. In Kapampangan istong makasaut mo itang makasamot, elwa mo itang atsu. Makasaut, it means it is root, mag-root siya ka rin, no? Nananahan. Namamahay. Mamaleya. Manyale ang araray nga, di ba? No, in a more figurative way of saying. Anya, the Spirit also of God works in and through us. Para kareng listeners, tamo po, bayo tamo isunduin kay katamong kwentuhan. Panamdaman nyo pong mamalaya kay kayo, ing Espiritu Santo. Is the Spirit dwelling within you? Ikwento yo po yan kay kami. I-text yun la po. Then kay kayong comments, kwento, and questions. Karening numbers tamo. Opo. Kaya rin pong Smart Subscribers 0918-351-8282. Globe Subscribers 0917-363-3738. And Sun Subscribers 0923-231-4124. Panayan nila po din text you. Kabang mag-text kayo po, pakiramdaman tayo pa mo ining kay katamong break. Adventure by Ann Curtis. Puno ng adventures ang buhay ko. Offbeat rolls doon, extreme sports dito. Kaya I need more energy to be in action. I cannot get sick, so I take Enervon. Living my dreams, yan tayo eh. Every day is a new challenge kasi. Basta lagi tayo nag-Enervon, our adventures for sure will go on and on. Wanna know more about my happy story? Go to the Enervon Facebook page and see all its glory. Take with proper diet and exercise. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Enervon everyday so you can make happy happen. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God, how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness daunts and scathes. Behold my shield, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake 1,000 other days anywhere if I could
spend one day in your courts belong to you alone. My strength are you alone. My glory, my King, and my God. Is your place, Lord, mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Yeah. Mm. Spirit. How lovely is your dwelling How place. lovely is your dwelling place. Sabi niyo kasi O Lord, dwelling my- place. Yes, but I think, pwedeng mag-refer yan mismo sa pananahan ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit, your dwelling place, or, again, the church. How lovely is your church. How lovely is your kingdom on earth. How lovely is your dwelling place on earth. At tayo yun. How lovely we are. Well, ang makikita mo naman ang concept dito ng the Spirit's indwelling is seen in the church in three ways, na being the Spirit, kung papaanong ang isang kaluluwa nagbibigay buhay, no, sa ating katawan, ganun din parang kaluluwa ng simbahan, ng church, o natin, kalipunan ng Diyos, ang Espiritu Santo. Siya ang nagbibigay buhay sa atin. And that is the image always of the Holy Spirit. No? That's why when Christ breathed unto them the breath, God's breathed on them the breath of life, that was His Spirit. No? I see. So, sa loob ng Santa Iglesia, tayo'y nabubuhay at ang nagbibigay buhay ay ang Espiritu. Halimbawa, kung sasabihin mong your experience of the Spirit is that nararamdaman mo ikaw ay nabubuhay, nagkakaroon ng sense ang buhay mo dahil sa paggalaw ng Espiritu Santo sa buhay mo, yun ay isang experience ng indwelling of the Spirit in you as a member of the church. Member of the church. So okay na, malinaw na sa atin kung ano yung sinasabi nating Temple of the Holy Spirit, either individually, Yes. o bilang kalipunan, o Right. metong pitipon. And then, though many that we are as members of the church, but since the presence of God and the presence of Christ and His Spirit is all equal in among us, kaya tayo may unity. That's why the Spirit is the source of unity. Halimbawa, yung Spirit na nasa sayo, Karen, Po. is also the way the Spirit works in me. No? Hindi ko mo halimbawa, mas matalino ka. Hindi ibig sabihin na mas kinalulugdan ka ng Espiritu kaysa sa akin. Ay, hindi naman. Mas matalino ka sa akin. Sabi ko sa'yo, mas masipag naman ako sa'yo. Di meron din ako. No? So, the Punto same yun. inspiration, the same breath that gives life to us. Kaya sa simbahan, dapat walang, sabi nga ni San Pablo, all of the members are moved by the Spirit to contribute parati sa kabubuo ng iglesia. Ang ganda Tignan mo naman. tayo dito. Halimbawa, no? Si Ate Shirley, si Ate Baby, may pagsanib ng Espiritu sa kanya. Ang paggalaw ng Espiritu ng Diyos sa kanya bilang kaanib ng simbahan, makikita mo dun sa how do you say that, mga bunga ng kanyang buhay, no? By the fruits, Oh, you ang shall galing know niyang them. mangwenta, lalo na ng mga pautang. Hindi, she organizes herself, she organizes herself, ang kanyang buhay bilang isang mananampalataya, no? And it's no doubt just like you, mine too, but different expressions. Opo.
Ay, And yet the same Spirit. may ano yan eh. Yan tawag ng different gifts. Yes, Oo. different gifts. Hindi ko nang pwedeng sabihin, hindi kasi yung spirit niya Chinese, ako hindi, no? May ano Ay, yan. kayo nga palang dalawa, no? No, kaya sabi, pag ano, Oy, careful tatlo tayo, pati ako kasama ko. Yung grandmother ko, Pero, she Among, was half Chinese. yung mga sinasabi natin, no, the church as temple of the Holy Spirit. Paano naman po yung the church as kingdom of God in the process or in process? Ay, yung pag sinabing kingdom, maglayunan, no? In the process, in the making. Nanuwarin mo rin na Well, sabihin. in the making, in pilgrimage. No? Opo. Kaya, we call the church also the pilgrim community of God. Sa Eucharistic prayer, sa third Eucharistic prayer, Lord, guide your pilgrim church on earth. Naglalakbay. Naglalakbay. Kasi we are developing. We are still, kasi yung may paatintang parasan pa rin eh. This would make me now go back to the other function as the temple, the indwelling of the Spirit, aparte dun sa nagbibigay buhay, siya yung nagbibigay sense sa ating buhay, siya din ang nagbibigay, that unifies us. It is also the same Spirit that moves us, that makes us move. Move what? That moves us toward that goal na pwede nating puntahan, which is the fulfillment of the kingdom. That's why, in that sense, the church also, being the indwelling of God, is also His kingdom in process, in processio, in active, in pilgrimage. Hindi pa kaganapan. Right, nangyayari Okay. pa, and then going towards, no? So, magkaiba pala yung kingdom of God mismo. Yes. Yung of sinabi course. ni Kristo, no? The one which He That's the end point, declared. no? Yung So tayo, hindi pa tayo kingdom of God, pero Yes. papunta pa tayo doon. Wait, teka. Paano po ulit yung kingdom of God? Yung naaalala ko lang, yung awit eh. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. right. Kayang kantahin ni Among yun. Ayoko na. Baka ma-discover pa yung talent. Daming nakikinig na producers dyan, no? Ayan, Baka- naubo kami pareho ni Tita Shirley. Siya lang dun sa baba. Hmm? Oh, may producer dun sa baba. Producer na. Papanik ako dito bago papanik sa building. May hawak na gitara at silindro. Oh, naghahanap ng talent. Sana nag-volunteer kayo. May drum pa. Hindi, naghahanap daw siya ng makakasamang unggoy. Di ba yung tuturuan yan na yung naman unggoy eh. na sasayaw-sayaw doon. Yan ang mga producers. No, kidding aside, bilang isang the kingdom, nung sinabi ni Kristo, the kingdom is at hand. Yung ibig sabihin niya, the kingdom is already here. The here and now. Pero yung ibig lang sabihin niya, nagsisimula na dito pa, and it is Okay. developing, and it is in the process now. So tayo, papunta na doon. Papunta dun sa kaganapan ng kaharian. May kaganapan na. Yes. Pero tayo, papunta pa lang doon. Okay. Nangyari na, So, pero hindi pa total pa ganap. naganap. mhm. You're ready but not yet. Medyo mahirap. Yun nga eh. Huwag mo na Medyo, tanungin yan, mga eschatology yan. No? Tanungin mo sa eschatology, alam mo, i-guess mo natin dito dapat. sino? Parang Ang sinabi Diyos mo. ng Sasmuan, si Apong Ninoy. Naku, yung darling namin. Kasi yan ang kanya, yan ang forte niya. Have you Tatarayan heard lang him ako. talk about death? You listen to him. Hindi tayo maggogodo. No. Teka, baka akala ng mga listeners natin kung ano-ano yung pinagsasabi natin. Yeah, anyway, yung the church therefore ay yung lahat tayo mga bininyagan, lahat tayong kaanib na sa katawan ni Kristo, nangyayari na yung ating paglalakbay towards the fulfillment of the kingdom. Because the Spirit is moving us. Yun lang ang direksyon natin eh. Dapat yun lang. Kasi isa lang ang direksyon ng simbahan, no? Yung direksyon na tinuturo ng Espiritu. The fulfillment. So, lahat tayo amang kasali doon, no? Kahit- Of course. Para nakakasakay ka sa bus papuntang Manawag, papunta na tayo. Malapit na. At Ganun. nasa bus na yon, mabutit masama. Oo. Di ba Sabay-sabay. pag nagpipilgrimage tayo, alam ba, nung nagpunta tayo sa, hindi kayo kasali no. Nung nagpilgrimage kami sa Naga, dito pa lang sa Pampanga, parang nasa Naga na kami. Oo. Kasi yung sa loob mo, alam mo yun ang Nandun na. pupuntahan mo, yun ang destination mo. So as you are moving, no, wala ka pa, pero
as you are moving, nagde-develop. Yung pagdating dun sa naga, boom, ayun, pagod na pagod kami, natulog. Kalimutan namin nasa naga na kami. Kidding aside, ganyan ang kingdom of God. As the church, as the kingdom of God in process, it is the church on pilgrimage. It is the iglesia, the community of God on sa isang paglalakbay. Naglalakbay saan? Patungo dun sa kanyang kaganapan. Naisip ko, Tita Shirley, at saka among, parang, nung manakita mong fisher folk sa dalampasigan, they catch fish. Potang maglambat la, both the good and the bad, at ka rin. Kaya ba't potang iluto dala? Isipan ko mo, it's like cooking. Oo. Dakpan mo pa mo, tangkay luto mo la. Ita mo kaya beta mo kayong pa magluto. Potang may luto na ngan, itaning kaganapan, and then we feast. Pwede po ba yun na mo? Pwede analogy yun? Alam mo, kung minsan, pag sinasabi mong bad fish, ayoko namang isipin ng tao na yung mga... Bakit? Pilinan mo May masama bang talagang nasa simbahan na? Ako pa naman isa ako sa mga naniniwalang walang masamang tao. May taong gumagawa ng masama. Ano? Di ba, humans are intrinsically good. Yun yung likas na mabuti. But We have are the capacity sinful, for evil. yes, we are inclined to sin. Pero hindi tayo pwedeng markahan na masama tayo. So, anong ibig sabihin nung the good and the bad fish? Tignan mo yung gagawin nila, no? Sa analogy talaga ng isang good and bad fisherman, sa totoo lang, ang talagang mahusay na nanghuhuli, naglalambat, habang inuhuli yung lambat, nakikita na yung pangkain. Remember, Hindi we're not pwede. talking of commercial fishing dito, no? Opo. We are ang image dito ng isang fisherman ay yung mga nanghuhuli lang ng manual na lambat. Oo. Hindi to yung mga trawlers, Farmed. Oo. hindi yung mga pagkalaki-laki na hindi mo na mapapansin yung mga huli mo. This one is, alam mo, I had this experience when I was maglakbay ulit tayo. Ha? Sige. No, ako'y nasa New Zealand. May kaibigan akong fisherman. His name is Joe. Parati niya ako sinasama sa pangingisda. Kasi, I love pole fishing sa boat. Dalawa kami, may kaibigan pa. Fishing is very common sa New Zealand. The best way is sumama ka sa isang fisherman. Kasi, yung fisherman, hindi man siya namimingwit, pero naglalambat siya. No? Meron siyang license na to use the net. Alam niya kung saan ang may isda. So, sasama lang kami sa kanya and then we help him haul in the catch. Tapos, while he's cleaning the fish, mag-a-anchor siya sa isang lugar. Habang nililinis niya yung mga bituka, yung dugo ng mga isda, tinatapon niya. May para na kaming pang bait na pang-attract ng isdang ibang klase. Mas Nangingisda malaki. na kami Opo. doon. But before that, we will have to help him. Alam mo, paghihilahin niya yung isang 2 kilometers yung kanyang haba na net. Ang specialty niya is to catch flounders. Uy, lovely fish, no? Masarap yun. Yung isdang strange fish. Pag pinanganak yung flounder, pag lumalangoy, normal na isda. Pag lumalakit, tumatanda, nagiging flat. Ganun na yung paglangoy niya, no? Anyway, alam niya yung hinuhuli niya. A fisherman, so I was watching him. And as you are holding the fish, dumadaan na yung isda sa kanya. Pag hindi niya gusto yung isda, siyempre buhay yan pag nakukuha, no? Halimbawa, hindi yung flounder. O kaya kung minsan flounder pero kulang sa sukat. Hindi. You know what he does? He tosses them back to the water. Hindi yung lalagay niya sa isang sisidlan, no? So, I think ito yung image ng ginagamit nitong parable na ito. Na maski sa simbahan, no, kung i-compare mo doon, yung hindi pa karapat dapat, hindi muna. Oo. No? Hindi So pa parang, hinog. para bang, I would like to see it as giving it a chance. Let it grow. Kaya let it be. Ibang klaseng isda ito. It should not even be here. But hindi yung parang nakahuli ka talaga ng masama. No? Now, the kingdom of God, ang tingin ko, no, sa kaharian ng Diyos, yung kung makikita yung the dynamism, no? Kasi namamatay tayo, nahaharvest tayo, di ba? Yes.
but God gives us all a chance. Kung hindi pa tayo sapat, and I think this is what we call the mercy of God. So you remember, the kingdom of God is a kingdom of mercy, sabi ni Pope Francis, no? Yan. No, of Kaya course. pakikinggan nyo ko, pupunta kayo sa langit, no? Kaya hindi nyo ko pinakikinggan eh. Kasi kung minsan, di ba tita, hindi mo alam kung ano yung takbo. Kasi yung mga parables ni Jesus, yan, no? Isa yan sa mga famous na parable niya. Oo. Yung the net that was cast into the sea. The casting of the nets. Right. Yung isa sa images na napakaganda pag time to harvest. Oo. Kaya binabawal talaga yung dynamite fishing, no? Talagang Imbes mababad. na kailangan na lumaki pa or yung mga isda, wala nang chance. Yung Talagang kasi yun yung desire nilang to catch as many as as they many can. as well without counting the cost and at the same time being sure of it. Baka minsan nangyayari din sa simbahan yan, no? Yung bulto-bulto. Magre-recruit ng pagkadami-dami. Kaya nangyayari, it's more damage than a real harvest. Oo. Opo. Nangyayari nga yan, Tita Shirley, di ba? Nung isang beses pinag-uusapan natin, in your desire, yung mga orgs, kunwari, in their desire to have more members, they take in just anyone. Just anyone. Oo. Kahit naman informal yung ating recruitment process kung minsan, at the back of our minds, alam naman natin kung sino yung mga dapat. May standards. Tapos, parang diploma mill, ano yung tawag doon? Oo, diploma mill nga. Tapos, ang dami-dami mo nga members. Pag may trabaho, wala naman sila. Mm-hmm. O kaya, and sige nga, isto mo muna at syulangan. Mga sipag langan. Problema, era naman balo nung nanong gagawan to. Di disaster ka rin. Mm-hmm. Pag magpapasko yan, dumarami yan. Pasko pa Pag mo. summer. Totoo naman eh. Di ba? Kaya After that, wala na. Kaya pag sa simbahan, no dynamiting. Syempre, amo. Bawal ang pag-dynamite. Walang bultuhan biglaan. Tsaka kung ako yung fisher girl, tapos yung recruitment, di ba? Yun yung paglalambat. Kapag nalambat mo na, responsable ka na ayusin mo yan. Mm-hmm. Yeah. Hindi pwedeng nilambat mo, iiwan mo na lang. Makiramdam yung mami ko. Mulokla na, dengasan, kailangan lilingunan la. So, kung yung members mo, medyo kabataan, ay may mentor mo yan isa-isa. Kailangan may personalized attention. Kung adults naman yung members mo, Tita Shirley, di ba? Mm-mm. Kailangan kinakausap. Kahit Hindi pwedeng gano'n na lang. May message na po ba tayo? meron isa dito. Meron dito. Sinunan. Nakalipat na po kami. Ay, lumipat ng simbahan? Among talaga? Si Rowel, nakalipat na daw. At yung naman natin, yung ating mga, sa listeners po, yung inyong mga text messages, ayan, tinitingnan namin isa-isa. At may medyo similar questions yata Kaya titingnan po namin. Among, pag tiningnan natin ulit, no, yung tinatawag nating scriptural images, so itong mga to, kadalasan kay San Pablo yata galing, no? Yes, at mga biblika, yung iba galing mismo kay Kristo. Mm-hmm. But ito yung mga biblical. Yung una, yung mga theological, no? Ang dami mong pwedeng mailapat. Now, reflecting on this biblical, pag pinagmuni-muni mo itong mga biblical images ng anong ibig sabihin ng maging isang simbahan o iglesia ng Diyos. And then, i-couple mo pa din yung mga theological natin, no? Na reflections. Makakabuo ka pa ng iba ng mga ibang images of the church, especially when you look at the church from within. Yung relationship natin, no? Ano ba talaga yung dapat na maging ang simbahan o maging ang sambayanan ng Diyos, no? The community of God. Ang dami, hindi ka mauubusan diyan, Hindi no? nga. Yung ang hawak mo listahan, ilan yan? Huwag nyo naman binubukay, may meron listahan ba? pa. Ang dami niya, no? Ang dami. Yung pinaka-importante nga lang yung nakalista Anong klaseng simbahan ba dapat na meron tayo? Iugnay mo yan, no?
Yung palang pagsasabihin mo, a church is a church of unity. Nako, a church of truth. Ay, dami nga mga qualities niya. Oo. Tapos, yung mga dinaanan natin, pinasadahan, yun yung mga internationally acknowledged. Oo. Kahit saan ka, mapa Syria ka, mapa Pilipinas o saan. Alam nilang lahat. Pero dito sa Pilipinas, may mga madalas gamitin. Nung 1991, alam ko, Among, di ba, may PCP2 na tinatawag, yung Plenary Council of the Philippines. Naku, Tita Shirley. Bata pa ako noon. Ako yung college nun. Naaalala Pero ko yan. participant ka na, no? Kasama ka na sa PCP2. Excuse me. Among, di ba may mga ginagamit po sila na images din nun, yung models of the church. Itong ginamit na to, recently gamit din Church of the Poor daw. Akala natin last year lang yan. Actually, itong mga babanggitin natin ito'y pagtingin sa simbahan naman sa kanyang kaloob-looban, no? Sa internal dimension ng simbahan. Ano ba yung sa kanyang mga miyembros? Ano ba yung dapat na maging image o maging quality ng simbahan, the church, no? Isa dun sa mga binanggit mo, yung, well, of course, the Church of the Poor. Ibig sabihin, Isa lang yan. oo, it is a Church of the Poor. Hindi naman ibig sabihin na, ano ba, lahat ng mga members magiging poor. But poor, and then if you try to look at pwede yan, no? Kung sabihin mo, Church of the Poor, we are poor because we need God. Aha. That is yung power. But Church of the Poor also means it is a church pumapanig sa poor Oh, ay, or naalala ko yan. pro-poor. Ang yung ayokong banggitin ito, yung preferential option for the poor. Ayun na mismo yung tinatawag, sasabihin no? ko. Kasi 4 na taong theology classes namin. Kikilingan ng Yung preferential option for the poor. Pero may ano yan may mga patakaran yan. Number 1, do not romanticize the poor. You're right. So, hindi yung, hay, kalulu na la, kesyo-kesyo, ibiye mo nga ning sabla. No. May mga pamantayan din. Pero, yung malinaw, sinasabi ng ating Santa Iglesia, yun nga, yung pagkiling. Kailangan balo mo nung nino deng pupuntalan mo, nino ring atin preferential treatment. At then, Among, related po yan dun sa mga sinasabi ni Pope Francis ngayon, di ba? Yung mga the marginalized, the peripheries. Pag periphery ng periphery kasi, akala natin peripheral vision lang Pero hindi pala yun, Among. Yung pag sinasabi natin na Church of the Poor, peripheries pa rin, parang bagong term lang Ay, of course. Kasi si Pope Francis, di ba, mula sa Evangelii Gaudium, Gaudium, yun, the joy of the gospel. sunod-sunod na yung mga peripheries niya, mga field hospital daw. Eto din po ba yun? Pareho yun? Church of the Poor? Wider pa, no? Okay. Kasi yung option for the poor diyan, of course, yung materially poor, but at the same time, yung nga, binanggit mo, let us not romanticize the poverty here, no? But poverty also could mean materially poor, spiritually poor, no? In that sense, lahat naman dapat tayo. We have to be really poor before the Lord. And yung pagtanggap natin siya. Pero in more specific terms, siyempre, gusto ang simbahan should take care of its members. Nakaroot yan dun sa kanyang mismong role ng simbahan Ang simbahan must be caring for its members because if Christ cared for us, then yung spirit na yun part of caring is also taking care of the material poverty and the impoverishment ng mga tao na nagpapahirap sa tao, no? Meron akong nabasa diyan na ang concept daw ng poverty ay yung yung nagpapahirap sa tao. That which alienates man from being more human. Naku, teka muna, kung anong man-human, kung anong pinagsasabi ko. Kasi halimbawa, no? Okay, sasabihin natin, totoo naman, no? May mga taong materially poor, but they are very, very dignified. Oh, true. That's true. Right. Ang dami ko pong kilalang ganyan. Marangal ang pamumuhay. Marangal sila. Na maski siguro, although you would say, kailangan nila ng tulong, but in themselves, they stand on their own. Ibig ko sabihin, hindi sila... Among,
yung mga ganun nakakilala ko, yan yung mga may dignity. Right. At saka, Tita Shirley, pansin ninyo, Ella Sasangsing. Alila. Pero meron din tayong mga kapatid na when you are poor, na talagang, pardon the expression, magberat tamo uling. Siyempre, we feel it, no? I'm made to Manikal na suffer, ako. right? Yeah, and then we complain with that. Yun din kasama yun. Dapat iibsan mo din yun. Tutulungan mo sila in a different way, no? I think yung mga ganun, ding mag-complain, aliwait ang material poverty ang issue de. There's something more to it. Yung they feel neglected siguro. It's more of the emotional and the spiritual aspect. Sasabihan na naman Pope Francis, kailangan lingunan tala. Yes. And you have so many members in church too that they have so much. And yet they are alienated and poor in a sense ng kanilang dignity. Yes. They find no meaning, no? Ay, nako. Mga dugo ang puso. Ay, mga nakakaawa din ng mga ganyan. May text na po tayo, tita. Meron. Comment siya. Maya pa oras po, among at kareng sisters. Panamdaman kay ing banal na espiritu kay bat kumi-confess. Basta mangilabot ko kay bat kumi-confess. Kay bat mapagagana ko mo bigla. At magkomunyon ko naman maralas kong panamdaman king sarili ko. Ngani mo, sad-sad ko wala ko pa king state of grace. Ko pa makapag-confess mo. Kikyak pa mo. Pati niya pa mong huhuhu. Ito. Kasanting na naman po ng text na, tita ni. That's from 9586. Ay niya, J.D. Welder. Marangal ka no king marangal eh. Ba, J.D. Welder, deng keraklan ka ring taong kakilala kung taga marangle, mga rangal la talaga. When you're near the soil kasi, it grounds you. Kasi yung hirap nung, some people, you think, kung minsan tayo, we might interpret poverty to be parang contrary sa gospel, no? Hindi naman no? Hindi po. Yung that kind of poverty of being of surrendering to God, no? And relying only on God, and then yung that attitude of na gusto mong ang Diyos lang ang pinanggagalingan ng iyong ng lahat sa iyo. It is poverty, but it is a welcome poverty. Yung isang poverty na gusto mong dapat mong alienate yung nagpapahirap talaga sa kalooban, nag-alienate sa mga ibang tao. Tapos ang pakiramdam nila ay mali pa, no? Halimbawa, ang magbibigay buhay lang sa akin kung ako'y maraming pera. That's a kind of poverty na nakakasira talaga yun, no? So doon mo sila doon mo sila tutulungan, no? Tutulungan mo sila to understand, hey, no, it is God that is yung mga ganun. Kaya pag tinulungan mo ang isang tao, and then you say galing sa Diyos yan, o no, parang natutulungan mo pa sila spiritually, that is the best help, no? Dole out is good, pero short term lang yung bibigyan mo, tapos wala na pagkatapos na, no? Nagiging dependent. O sa bagay, sabi nga ng iba, kaysa sa wala. Well, yun nga kasi kung habitually puro dole out yung nangyayari sa atin o pinamimigay natin, may implication yan. At yung simbahan na puro dole out yung binibigay, medyo may nagsabing pari nun, matamad yung pisambaning makanyan. Pero break muna tayo. All through
shout for joy. Good is to give thanks and to praise thy name. Thy love we proclaim all throughout our days. In your temple we ponder your steadfast love. Thy tender majesty resounds to the ends of the earth. Good it is to give thanks and to praise thy name. Thy love we proclaim all throughout our days. Sunset thy faithfulness resounds to the shouts of joy. To give thanks and to praise thy name. Thy love we proclaim all throughout our days. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Among greet niyo yung auntie niyo. Hindi ko man alam kung nakikinig siya. Te-text ko muna siya, sabihin ko, bumili ka ng radyo. Sus Mario Jose. O diba, natutuwa naman sa inyo. Kasi siguro nung bata pa kayo, nakikita niya kayong tumatakbo-takbong napakalikot. Excuse me, nakita nila akong walang salawal. Hindi ko na nga sinabi. Right. Being, in some way of saying, From malatike pa mo as a child. Tapos ngayon, pag nagsisimba sila, biglang, Ikaw na ba yan? Ingan nakamalikot tayo. Tatay ko po, nung nagsisimba, nung bagong orden ako, umiiyak pa yan. Maiyak-iyak siya. Kasi po, Kasi sabi niya sa sarili, laki ng puhunan ko sa anak ko, hanggang ngayon ako pa nagbabayad ng gasolina niya. He thought daw, pagtapos ng maordinahan ako, tapos na din ang obligasyon niya. ay, hindi ganun Later ha. did he know, siya na yung bumili ng sasakyan ko din, na jeep ha, binili ako ng jeep. At that time, 8,000 pesos, ang mahal na nun. No? Tapos, nung binigyan na ako ng jeep, the following morning, first thing I did was, yan ang panyaling gasolina. Sabi niya, ako, kala nyo ha, pag nakatapos ng pag-aaral ang pare ng anak nyo, tapos na kayo. Hindi pa. Nako, hindi ganun yun. Sabi nga ng mami ko, di ba tita, yung may mga uncle ako na pare, tumumulila rin. Balada mo deng tao, nanungan pagdalada kay kami. Ingeda mo balu, potang palakola, bala mo kanu ing bale,
may limasya kasi lalo na Yes, pumupunta totoo ng yun. mission area. May mga missionaries yun eh. Dalada pati mayo mo pati. Oh, yeah, I remember yung mga gano'n, no? Yung, kung wala yung pamilya mo, kami mga pare, yung mga immediate family namin, sure. Kasi sila din naman yung aantabay sa'yo, no? Opo. Kaya halos nung titignan mo sa mga kumbento ngayon, sino-sino yung mga kasama ng mga pare? No? Mga kamag-anak din. Kamag-anak din. There is a very, very positive thing to that. Maski the Archbishop Oscar Cruz noon, mas ini-encourage niya yun. Totoo nga naman, no, kaysa sa ibang mukha yung mga nandun. Kasama mo. Paano ka naman? Diba, naalala ko yung classmate ko. Siya pong Sol. Only child yan. Oo, awa ako sa kanya. Among solo, nanuna Oo, naman. kasi wala siyang kapatid, no? Wala siyang, yung mga pinsan niya. Buti na lang, naging mabait siyang pinsan, no? Kaya, mabait din sa kanya yung mga pinsan. Yun po ba yung mga pinsan niyang kamukha niya? Sabi ko Yung nga kay mga Sol, gwapo daw? pag tumanda tayo, kung aabot tayo ng mga 85 years old, pag uugod-ugod na tayo, let's take care of each other, ha? Sabay silang madadapak. I'll brush your pustiso and you brush mine. Ang sweet nyo naman. Sabi pa niya, gusto mo mamatay pa tayo, holding hands. Sabay tayo. Mariosep? Well, you have to talk about this to sa realities of life, no? Oo. Pero yun yung nakakatuwa kasi yung topic natin ngayon. Simbahan. Yung simbahan. You have to take care. Mabibitin tayo sa ating, hindi natin bubuksan ngayon yung kwentuhan na to. Pero tita, di ba, yung simbahan, community. Right. A community of families, a community of friends, etc. Yun yung isusunod natin bukas. Isang pwede nating iwanang tanong sa ating mga kababayan Assignment ganito, nila. no? Assignment na naman. Oo, paano ba, ikaw na miyembro ka ng simbahan, paano mo naramdaman yung care and concern ng mga kakasimbahan mo? Ikaw ay pare, ikaw ay ganito. In a concrete way, ano yung pagkalinga na natanggap mo sa simbahan, no? At among, ano yan, idudugtong ko dun sa tanong po ninyong yan, kayo ba ay may ka-community? Diyan lalabas kung ano yung definition ng community. Kasi iba-iba yan eh. May iba, formal yung community nila, di ba tita? Yung mga organizations talaga. May iba, medyo informal or loose yung pagka-community nila, yung mga kapitbahay, yung mga kasama sa baryo. Ano na yun? Sa Community trabaho, din. oo. Sa trabaho. Community pa rin yun. So, ano yung, saan mo nararamdaman yung community? Bukas ko i-define kung ano yung natutunan kong, ano yung community? Pag Yes. sinabi mong community sa Santa Iglesia, ano ba yun? Hala. Okay. Umabot. Ay, sige po, bago tayo May nagpapagreet kina Sister Jet and Company at Dren Manyalud Cathedral. Problema, hindi naman niya sinabi sino siya. Nag-greet sa kanila. ano, Greetings po, Kareng Manyalod. Oo. From 8427 po. yan yung mga, gustong-gusto ko silang nakikita eh. Istong Manyalud la talagang inkarelang smile, very sincere. Talagang Siyempre, maski sa di ba, maski sa mga bangko, prinsipyo, ganyan. Nung panahon na ang mga bangko nun, distinguish pa yung dalawang windows, yung deposit at withdrawal. Tignan mo dun sa deposit, ang gaganda ng mga Ngiti. babae nilalagay doon, nakangiti. Tapos makita mo dun sa withdrawal, lahat ng mga matatanda at masusungit doon nilalagay. Namong talaga. Oo nga, to discourage people from withdrawing their money. Kayo talaga. So, encourage mo, kaya pag ako nagbukas ng bangko, kayong dalawa, kukunin ko. Doon sa withdrawal. Hindi, security guard kayo. Wala nang papasok pag ako yung nasa pinto. Malayo pa sila, takot na. Ay, ako. Nako. Magdasal na tayo, Amo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Gayunpaman, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan, at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko.
Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa inyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanan mo po ang kanilang mga damdamin at ipadamas ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Inululuhog po namin to sa ngalan ng aming Panginoon Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaawaan mo kami. Pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. At ito po si Among Jean, nagpapaalam din sa inyo at nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik. Itutuloy po natin ang ating kwentuhan bukas. Ay, may humahabol na bati. Si Sister Maria Teresa, si Tess. Hello Hi, daw sa Tess. ating lahat. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. Langit at lupa